Hello friends, I'm Gretch Torres. So, pag-uusapan nga natin ngayon kung paano ba mawawala ang bukol. And yes, ako po ay nagkaroon ng bukol sa tiyan and ito ay nawala talaga na hindi ko kinakailangang maggamot, uminom ng marami mga gamot, kanyan, sari-saring gamot, and humantong sa operasyon. So, dito sa video na ito ay pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung aming mga ginawa. So, wag na natin, paano nga ba ako nagkaroon ng bukol? Hindi ko din alam. Hindi ko din alam. Naalala ko pa, February 2021, February 2021, ng gabi, nakaramdam ako ng parang, ang sakit talaga nung tiyan ko, parang binabalisaw-saw, na napupupo, na naiihi, ganyan. Tapos pag pumunta ako ng CR, wala naman siyang, may lumabas man, pero konting-konti lang. Alam mo yun, hindi talaga mawari kung ano yung nasa tiyan ko. Tapos pag pinipindot ko siya, medyo parang mayroong masakit na lagay. So yun na nga, naramdaman ko yun gabi. Tapos buong magdamag, hindi ako nakatulog ng maayos. At kasi hindi ko talaga comfortable yung pakiramdam. Mga madaling araw, uminom ako ng pain reliever kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na talaga siya kaya. Ang iniisip ko nga nun, baka mamaya appendicitis to. Appendicitis kasi ang alam ko, pag appendicitis, hindi humihinto yung kanyang sakit. Yun sa akin naman kasi pag nakakaidlip ako, medyo nag-stop siya, pero hindi talaga maayos yung tulog ko that time. And then, uminom ako ng pain reliever hanggang sa umaga na nun, ako nakatulog talaga ng medyo katagal yung pain na naramdaman ko, buong magdamag. Humihinto naman humihinto. Pero andun talaga yung, alam mo yung nag-aalala na kasi talaga ako, na ano na naman to, kasi may mga sakit ako noon na talagang sobrang payat ko ng ganyan. Sa next episode, comment down below kung gusto nyong malaman kung ano pa yung sinurvive ko na mga sakit. Bukasan, ang pinaka first aid, ano ang first aid? Yun nga, mefenamic acid. Kasi pag hindi mo na talaga kaya and meron kang pain na nararamdaman, pwede kang uminom ng mefenamic acid. Hindi lang siya pwede kung aabusuhin mo talaga. So, medyo humupa na, kinabukasan, buti na lang, Saturday yun, walang pasok. So, makakapagpahinga ako kahit mga ilang araw. Habang walang pasok, syempre, ayan, pinaka first aid, pagkatapos ng mefenamic acid, kinabukasan, nilutuan ako ng father ko. Hello, Martes. Ang saya pa lang ito, hello, Martes. Nilutuan ako ng father ko ng yung luya na nilaga. Tapos, meron siya may mga dahon-dahon, may mga tanlad, ganun. Tapos, nilalagyan ko yon ng honey. Okay, yun yung sobrang tapang talaga, as in, ang tapang ng luya niya, talagang sinadya ng father ko, ng papa ko na tapangan talaga siya. Kasi ang luya, nakakawala talaga siya ng inflammation For sure kasi meron nangyayari talaga sa tiyan ko and meron talagang may namamaga, ganun. And pinahawakan ko nga siya sa aking nanay. At meron siya nakapa na matigas sa may bandang pusod ko. And sabi ko, oo nga may matigas. Tapos hanggang sa nung napagtanto na namin yun na parang medyo merong matigas na nakabukol, talagang nag-worry na ako noon that time. Nag-worry na talaga ako kasi alam mo yun, yung buko niya, makakapa mo talaga. As in, talagang matigas siya and alam mong malaki siya. Ano yung mga steps na na-confirm na may bukol ako? Siyempre, kasi 2021, medyo mahigpit pa noon sa mga hospital. Nag-message agad ako sa doctor ko, nagpa-appointment agad ako, pero 1 week pa ako appointment talaga sa doctor. Kasi that time, hindi pwede yung kagaya ng mga normal na check-up noon na nakapila kami. Private naman siya. Private doctor kasi yun, pero public hospital sa Quezon City. Hindi na pwede yung pila-pila, sunod-sunod, hindi na pwede ganun, kailangan by appointment lang. So, ayun nga, nagpa-check up ako. Pagdating ko doon, wala yung doctor ko. Yung doctor ko talaga. So, binili niya ako sa isa pang doctor na kasama niya. Kasi, meron biglaan. Alam niyo, may mga doctors, may, opera that time. Oncologist siya, mga friends. Kung gusto niyo malaman kung sino yung doctor ko, and kung gusto niyo rin magpa-check kasi napakagaling talaga nun. Oncologist, siya yung specialista talaga sa mga bukol sa matres, bukol sa mga ovary, yung mga cervical
Kimberloo, ganyan. So, ayan, nagpapaanak din siya. Basta lagi siyang nag-o-opera. Everyday halos nag-o-opera yun. Anyway, message nyo ako sa Getch Vlogs na page ko. So, yun nga, inano ko sa, yung ibang doctor yung tumingin sa akin. And, ayun nga, pinindot yung tiyan ko and sinabi niya nga na, oo, meron ngang bukol. Meron siyang bukol. And, sabi ko, hindi po ba ano siya? Ano ba yun? Yung term ko. Kasi nasa bandang pusod siya eh. Alam mo yun, nung nakapa ako dito sa may bandang pusod, bago pa ako pumunta sa doktor, nag-search na ako, nag-search ng kung ano-ano. Eh, nakikita ko doon parang ano siya, yung, ano nga ba yun? Yung sa puso. Nakapa niya nga na merong bukol talaga. And sinabi niya sa akin na medyo malaki. Ayun nga, doon ako medyo natakot na eh. Tapos, sinischedule na ako noon sa ultrasound. Kasi, sa hospital na yun, yung private clinic, iba yung location ng kanilang ultrasound room. So, magkakaiba yun ng room. So, pinapunta na ako doon, eh, nakita nga na 8 cm yung aking bukol. So, next na ginawa, pinabalik ulit ako para makausap ko mismo yung doctor ko kung ano yung gagawin, ganyan. And for sure, talaga, ooperahan. Ayun yung sinabi ng doctor na unang tumingin sa akin. So, pagbalik namin, nakausap ko na yung doctor ko, sinasabi niya nga na talagang kailangan operahan kasi medyo malaki na, and tinanong nga namin kung madadaan pa siya sa gamutan. Sinabi ng doktor, kung gagamutin kasi natin yan, matatagalan, at hindi pa natin sure kung ito ba ay maaalis talaga. So, kasi pag mga ganun, doon na tayo sure ball, mga friends. So, pinaghanda kami ng 100,000+ para sa operation. And medyo nawiwindang na ako kasi hindi naman kami po mayaman. Tapos 100,000+, pangatlong operasyon ko na po ito. Diyan, sa tiyan. Pero yung ganitong case, ngayon ko lang siya naranasan. Pero kung operahan ako, pang third ko na po talaga. So, in-schedule na ako, ganyan, binigay na sa amin ng presyo. Tinanong namin kung urgent po ba ito kasi magre-raise pa po kami ng pera. Wala kaming pera ng agad-agad. So, thank God naman na sinabi ng doctor na hindi naman siya urgent, pero kailangan pa rin talaga siyang tanggalin. So, ayun, okay na. Kung sinabi sa akin ng doctor, kung meron kang nararamdaman na anuman, i-text mo lang ako kaagad. Ganun siya, ganun talaga ang bait nun. Pag kailangan mo ng yung as in talagang emergency, ayan, nandyan siya. Ang diagnosis sa akin ay endometrial mass yun eh. Basta ang haba. Endometrial may proliferative phase fox. Basta mga ganon. Pero sa madaling salita, endometrial mass talaga siya. Which is 8 cm po yung bukol. Sa may pusod talaga siya. So, pag pinapaya yung pusod ko, pag pinindot, as in talaga maano mo na merong bilog na malaki, na matigas na nandyan. And lagi ko talagang hinihipo yun. So, medyo na-stress ako that time. So, ano nga ba ang ginawa ko para mawala yung bukol? Ayun ulit yung ginawa ko. Tinuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng luya na nilaga and yung guyabano. Guyabano leaves na nilaga, morning ko siya iniinom, pinalit ko talaga siya sa kape, gaya ng sinabi ko kanina. And yung ginger na nilaga, na matapang talaga, ang daming luya, iniinom ko siya, it's either tanghali or gabi, pag uwi ko. Kasi nakakapag-work na ako. Pero alam mo yun, meron ka laging pangamba. Kasi meron kang bukol mga friends. Pero hindi naman ako yung, alam mo yung nang nakaratay lang, hindi naman siya ganun mga friends. Kasi nakakapag-TikTok pa nga ako nun. So hindi talaga siya yung urgent na ano. So yun lang friends ang ginawa ko. Wala talaga akong ininom na kahit ano, na gamot, kundi mga dahon-dahon lang. Ayan, I hope nakatulong sa inyo. Pa-comment na lang ng kahit ano. Kung nakarating kayo sa dulo ng video na ito. So, yun lang. Kasi, alam ko, kaya ka nanood ng video na to ay meron kang bukol, ikaw mismo, o kapamilya mo, kaibigan mo na kinakailangan ng tulong. So, ayun lang po ang aking ginawa. I hope nakatulong ito sa inyo.
And isi-share ko pa yung mga naging journey ko noon. Ayan, meron papakita sa inyo. Ito ako dati, tapos naging ito na ako ngayon. Ayan. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. And naway ay sabay-bayan yung ating mga next episode. Maraming salamat. Bye!